Pinagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Ito po ang araw na ginawa ng Panginoon at tunay na dapat po tayo magsaya at atin pong siyang papurihan sa araw na ito ng Panginoon. At tunay sa ikatlong linggo ng buwan ng Abril, tayo po ay nagagalak sapagkat anuman po ang kaganapan sa ating paligid, anuman pong sitwasyon. Ito po ay hindi kahadlangan upang tayo makapagpuri, tayo po ay sumamba, tayo po'y magpasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon. Sa umaga pong ito ay nais ko pong basahin sa inyo ang isang talata na isinulat po ni David na ang sabi po ay si Yahweh sa awit chapter 27 verse 1. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang buog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindatan? Tunay po na sa panahon ito at sa anumang panahon ng ating buhay, mapagtitiwalaan po natin ang Panginoon sapagkat siya ay tapat sa kanyang mga pangako at kagaya po ng confidence na meron po si David sa ating Diyos sa dakila. Tunay na makikita po natin kung si Yahweh ang ating ilaw at kaligtasan, wala tayong anumang katatakutan sapagkat kailan pa man ating kasama ang ating Diyos na buhay. Na may mapagpala po tayo ng awit na ito sa umaga nito. Kailan pa man ikaw ang aasahan, kailan pa man ikaw ang siyang daan, ang aking tanggulan, anuman ang dumaan, ako'y na siyang ilaw sa landas. Panatag ka sa puso kong lumbay, liwanag ka sa kawalang kulay, naghangin sa dagat ng buhay, katapatan mo sa akin, wala nang papantay. Nariyan ka, bagamat nagkukulang ako. Nariyan ka sa sangandaang kinapapatiran ko. Kailanman, O Diyos, pag-ibig mo, kaluluwa'y ligtas dahil sa'yo. Kailanman, buhay man iyong inilaan, nang ako'y maligtas sa aking kapahabakan, dakila ka, O Diyos, kailan pa man. Panatag ka sa puso kong lumbay, liwanag ka sa kawalang kulay, naghangin sa dagat ng buhay, katapatan mo sa akin, wala nang papantay. Nariyan ka, bagamat nagkukulang ako. Nariyan ka sa sanghandaang kinapapatiran ko. Kailanman, O Diyos, pag-ibig mo, kaluluwa'y ligtas dahil sa'yo. Kailanman buhay man
nang ako'y maligtas sa aking kapahamakan, dakila ka, O Diyos, kailan pa man. Kailan pa man, O Diyos, pag-ibig mo kaluluwa'y ligtas dahil sa'yo. Kailanman buhay man iyong inilaan, nang ako'y maligtas sa aking kapahamakan, dakila ka, O Diyos, kailan pa man. Kailan pa man, O Diyos, kailan pa man. Purihan ko ang Diyos sa oras na ito, sa araw na ito, na binigay sa atin ng Panginoon at tunay na kailan pa man siya ang ating aasahan, siya ang ating tanggulan. At nawa sa umagang ito, patuloy po tayo mapagpala ng Panginoon at tunay na sa umagang ito ay handa rin po natin ang ating puso, ang ating isipan sa pakikinig ng salita ng Panginoon na siyang pinagmumulan ng ating kalakasan. At para po sa umagang ito, magdadala po ng salita ng Panginoon sa atin. Narito po ang ating founding pastor, Pastor Paul Getserla. Magandang umaga po sa inyong lahat. Patuloy po natin na pinag-aaralan ang pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At tamang-tama po sa ating kapanahunan, kailangan po natin ng pagkukunan ng kalakasan, lalong higit ngayon na ang ating mga buhay, ang ating sitwasyon ay naroon sa sitwasyon na minsan ang sabi ng iba, hindi ito mga ordinaryong mga araw. Subalit ang isa pong tunay na hindi mapapasubalian ay ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanpaman. In any situation, God is God. God is sovereign. At ito ba'y pinatunayan ng Diyos sa kanyang muling pagkabuhay. At sa patuloy nating pag-aaral, nais ko pong basahin natin sumandali kung saan po ay naroon ang patuloy na pagbibigay sa atin ng Diyos ng katiyakan upang tayo po ay magkaroon ng pag-asa at kalakasan. Ito pong sinasabi ng aklat ni Juan mula po sa talatang 11. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa naman sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yun. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani ni Jesus. Umarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, guro. "Huwag mo kong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos."
Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Kinagabihan, ang araw din iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinig ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan, at kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Tayo may manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat dahil tunay, Ikaw ang aming Ama, Ikaw ang aming Diyos, at Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hayaan mo, Panginoon, na sa oras na ito, lalo mo kami, Panginoong Diyos, palakasin ng iyong mga salita at sa katotohanan na Diyos, tinitiyak mo kami na Ikaw, Panginoon, ang aming Ama na nagmamalasakit sa amin, nagmamahal sa amin sa pasimula pa. Salamat dahil alam namin sa iyo may tagumpay, sa iyo may pag-asa, at sa lahat ng kaganapan at nagaganap na ito, O Diyos, ito'y ayon lamang sa iyong mga plano at panukala. Sa iyong kapurihan, sa iyong pasasalamat, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagkabasa po ng salita ng Diyos, atin pong nakita ang senaryo na ganito. Si Maria na lang po ang naroon sa libingan sapagkat nasabi na niya sa mga alagad na ang Diyos ay buhay at sila'y pumunta doon sa libingan. At pagkatapos ng kanilang makita na wala ang katawan doon ni Jesus, sila po ay umalis na. At tanging si Maria ang naroon. At patuloy po siya na ang sabi doon sa ating nabasa, ay si Maria nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. At may nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglalagyan ng bangkay ni Jesus, ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa panan. Ito po ang ating makikita sa isang babae na nakita natin, babaeng binigyan ni Jesus ng pag-asa, babaeng pinalayas ni Jesus ang mga demonyo, isang babae na nakasumpong ng tunay na direksyon at kahulugan ng buhay mula nung kanyang makilala at masumpungan ng Panginoon. At naroon siya, hindi siya nag-give up, hindi siya nawalan ng pag-asa at patuloy niyang nais gawin na i-anoint ng oil ang bangkay ni Jesus. At dito po'y nakita natin tunay na the angel ministered again. At nakita natin, inassure ang napakagandang katotohanan, si Jesus ay buhay. At habang ito ay sinasabi ng mga anghel sa kanya, ay nakita natin dito, sumagot siya, "Kinuha po ba nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila Lumangon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus. Habang kausap niya mga anghel, sa kanyang pagtalikod ay nakita niya doon ang ating Panginoon. Subalit ang nakita po natin, ngunit hindi niya nakilala si Jesus. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Alam niyo po ay isang tanong na napakaganda na nakita natin sa ating Panginoon. Isang babaeng umiiyak dahil hinahanap niya ang Panginoong Hesukristo. At ang tanong niya, sino ang hinahanap mo? Isang tanong din po na dapat po nating maitanong sa ating mga sarili. Sa oras po ng ating kagulumihanan, sa oras po ng ating mga pag-iyak, sa oras po ng ating kawalang pag-asa, sino ang ating hinahanap? At nung itanong po ito ng Panginoon, kanino? Kay Maria Magdalena, ang ibinigay niya ay isang napakagandang katiyakan dahil
ang tanong na ito ng ating Panginoon ay ano po, tinugon niya ng isang tugon sa pamamagitan ng ng pagtawag sa pangalan ni Maria. At nung tawagin ng Diyos ang pangalan ni Maria, nakilala ni Maria na si Jesus yun. Pumarap siya, sabi po sa talatang 16, Maria, ani ni Jesus. Pumarap siya at kanyang sinabi, Rabboni, ibig sabihin ay guro. Isang napakagandang pagkakataon na dapat po nating makita ang ating mga buhay. In any situation, kapag ka po hinanap natin ang Panginoon, siya itutugon in personal, sa personal na kalalagayan, at ikaw na mahal ng Diyos, na kilala ng Diyos, ang iyong mismong pangalan ay tatawagin ng Diyos at maririnig mo ang pangalan na yon at ito'y magbibigay sa iyo ng kagalakan sapagkat makikilala mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Madadama mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. At sa bawat sitwasyon, katulad po ng ating kalalagayan ngayon, sino ba ang ating hinahanap? Sino ba ang ating tinatakbuhan? Kalooban ng Diyos na siya po lagi ang ating takbuhan sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng panahon. At ang Diyos mismo ay personal na bibigyan tayo ng kalakasan sapagkat siya ay kilala ang bawat isa sa atin at tayo ay mahal niya. Isang bagay na atin din po dapat makita ay ganito. Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at sa aking Diyos at inyong Diyos. Alam niyo po ay isang bagay na laging pong nagkakaroon ng pagtatalo ay doon sa sinabi ni Jesus na huwag mo akong hawakan. Subalit, ang bibigyan ko po ng diin sa inyo ay ito pong bagay na binigyan din ng Diyos na kanyang sinabi na napakagandang katotohanan. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya niyo pong basahin ko ito sumandali sa wika Ingles. Napakaganda po ng mga talata nito. Ganito po ang sinasabi. Touch me not, for I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say unto them, I ascend unto my Father and your Father, and to my God and your God. What a blessed assurance coming from the Lord. Isang salita na dapat magbigay sa atin po ng kalakasan. Mismong ang bugtong na anak ng Diyos ang nagsabi, sabihin mo sa aking mga kapatid, na anong sabi niya? Na ako ay aakyat sa aking Ama na inyong Ama. Nung si Jesus po'y kasama pa ng mga alagad, ang Biblia po ay napakaraming reference o mga matitingnan po natin na si Jesus mismo ay nagturo tungkol sa ating Ama sa langit. At ang pinakamaganda po na bahagi doon ay ituro niya yung tinatawag pong yung Lord's Prayer, Our Father. Pero dito po'y sinabi mismo ng Diyos ang napakagandang talata, ang napakagandang mga salita, to my Father and your Father. An assurance na pagkatapos kung tayo'y tubusin ng Diyos sa ating mga kasalanan, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan at bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya ang sabi ni Jesus, I will be ascending to my Father and your Father, to my God and your God. It further strengthened our doctrine of Trinity that truly the person of the Father is different from the Son. Here we can see Jesus speaking about the Father. At ang sabi niya, my God and your God. My Father and your Father. Kaya po kung tayo ay magkakaroon ng katiyakan sa ating buhay dahil sa pagtanggap sa ating Panginoong Kristo, lalo na po ngayon na inaalaala natin ang kanyang muling pagkabuhay, patuloy po nating tatandaan. Ito po'y katiyakan ng isang relasyon na naibalik ikaw, ako, ang sino mang makasalanan,
nakikilala sa redemptive work of Christ on the cross, His death on the cross, ikaw ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Sapagkat si Jesus mismo may sabi, to my Father and your Father, to my God and your God. Nung sinabi ni Jesus kay Maria, touch me not, cling not to me. Bakit? Sapagkat nais ng Diyos, nais ng ating Panginoong Jesucristo na unahin niya ang pagbibigay ng mabuting balita sa kanyang mga alagad na tinawag niyang my brother sa aking mga kapatid. Again, si Jesus ang bugtong na anak ng Diyos at siya ang panganay. At tayong lahat ay we are all adopted sons and daughters ng ating Panginoon. At ang sabi ni Jesus, ang kanyang address sa kanyang mga alagad, it's no longer a disciple, ang sabi niya, tell my brethren, sabihin mo sa aking mga kapatid. Isang napakagandang patunay na ikaw na sumampalataya kay Jesus, binigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos at ang Ama, ang sabi ni Jesus, my Father and your Father. At ikaw ngayon, ang sabi ni Jesus, to my brother, sa aking mga kapatid. So oras po na ito, na tayo, we are in a difficult times. Meron na akong natatandaan na palabas sa telebisyon, Hard Times on Planet Earth. Sa susunod na linggo po itatalakayin ko sa inyo ang relationship ng ating mga sitwasyon ngayon tungkol sa mga darating na kapanahunan. Dahil marami nagsasabi, are we in the last days? Pero alam niyo po, ang Biblia po ay sapat upang tayo bigyan ng pag-asa at ipakita sa atin ang ating kalalagayan upang tayo po, ang mga mananampalataya ay ang katulad ng sinabi ni Jesus, let not your heart be troubled. Kalooban ng Diyos na hindi po tayo magkaroon ng kaguluhanan. Bakit? Dahil meron tayong blessed assurance at yun po ay ang katiyakan mismong sa labi sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, lagi ko pong sinasabi, if you are watching basketball, kung kayo po'y masasabi kong basketball fanatic, whenever a player will perform what we call triple-double, we say, oh, it's an awesome performance. At narinig natin yung unang sinabi ng Panginoon, to my Father and your Father. At sinundan po niya yun yung to my God and your God. At ang dito po sa ating nabasa, tingnan natin doon sa talatang 19, kinagabihan ng araw ding yon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus, tumayo sa gitna nila, sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Isang pagkakataon kong muli na bakit? Why there is a need for Jesus to greet them twice? Peace be with you. Isang napakagandang katotohanan, nakita natin doon, ang sabi, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinid ang pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus, tumayo sa gitna nila, sumainyo ang kapayapaan. Doon po sa unang pagkakataon na si Jesus ay nagpakita sa kanila, ang unang sinabi ni Jesus na kapayapaan ay sumainyo. And it was understandable dahil ang sabi mismo ng Biblia ay nakapinig ang pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot sa mga Hudyo. Whenever we are fearful, we can always expect, lagi natin pong maaasahan, ang Diyos ay naroon upang tiyakin sa atin ang kapayapaan. Sapagkat si Jesus po is the Prince of Peace. Pero ito pong bagay na ito ay ginawa niya sa kanyang unang pagbati sa kanila na sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Ang sabi niya,
Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran, tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sa unang pagsabi niya, sumainyo ang kapayapaan, napawi ang kanilang pagkatakot at napalitan ito ng sabi ng Biblia, tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Naroon na ang kagalakan. So the atmosphere, yung kapaligiran, ay napalitan na mula sa pagkatakot sa kagalakan. But as we can see in verse 21, sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Why there is a need for a second greeting, for a second declaration of God, na anong sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Samantalang nasabi na niya ito sa kanila at ito'y nagresulta na ang kanilang pagkatakot ay napalitan ng kagalakan. Truly, God is a God who works to make all people, every believer, every Christian, to have that whole life. Isang buhay na buo. And every aspect of our life, gusto ng Diyos na tayo po'y tiyakin. Totoo po, the New Testament is written in Greek, pero isang bagay po ang tayo nakakatiyak. Ang kanyang mga alagad po ay mga Israelita, mga Hudyo, at siya definitely po'y binati nila ni Jesus ang kanyang mga alagad sa kanilang lingwahe na ang tawag po ay Hebreo. At ako po sa aking pagkapunta sa Israel, until now, ang pagbati po na peace be with you, shalom, ay ginagamit pa po nila. Kahit po yung mga Kristiyano rito sa Pilipinas ay naririnig natin ang pagbati na shalom, peace be with you. Pero yung pong unang pagbati ni Jesus na sinabi niya, shalom, peace be with you, it already made what? An impact to the disciple. Dahil ito po ay nagbigay sa kanila ng kagalakan. Why there is a need for another shalom? Alam niyo po, alam natin na ang mga alagad habang sila'y nagkakatipon, hindi lang naruroon ang kanilang takot sa mga Hudyo. Nung ang ating Panginoon din ay nakita nila, nakapinid ang lahat, subalit nakita nila si Jesus naroon sa kanilang kalagitnaan, lalong nagpatibay ito sa kanilang pananampalataya, tunay, ang Jesus na ito ay anak ng Diyos. At dahil doon, every disciple felt the guilt. Ano po? Because sa panahon, in the trying times, in difficult times of Jesus, all of them, especially the leader who is Peter, denied him 3 times. They all deserted him. Kaya po naroon ang guilt sa kanilang mga puso at yung shalom po ay hindi lamang ibig sabihin ay peace be with you. Ang ibig sabihin din po ng shalom sa malalim na pagpaliwanag ng mga Israelita is completeness, wholesomeness, absence of yung kawalan daw po ng kapintasan. At yun ang nais na ibigay na paalaala, mensahe ng Diyos sa kanila. That was why there was a second shalom. Na gustong sabihin ng Diyos, naroon siya upang sabihin sa kanila, anuman ang nararamdaman nilang guilt, kanilang pagkukulang sa kanilang pagtalikod sa ating Panginoong Jesucristo during His time of His trial, it was all forgiven. At sinasabi ng Diyos, shalom. The wholeness is upon you. Tayo pong lahat ngayon ay maraming reklamo sa buhay na wala ang ating kalayaan na lumabas dahil po dito sa threat ng coronavirus. Subalit tatandaan po natin, kahit po limitado ang ating pagkilos, we are all in the confines of our home. Tatandaan po natin ang sinabi ni Jesus, shalom. At ang kanyang sinasabi, siya po ay sapat. Siya ang completeness natin. You may not feel the presence of the fellowship of our brethren, pero isang bagay po ang ating matitiyak. In your own home, shalom. Jesus is with you. You can be complete.
You can experience the fullness of life because Jesus is with you. The reason, Lord, kahit po nakapinig ang kanilang mga pintuan, kahit man tayo ngayon nakapinig sa ating mga bahay, ang Diyos mismo ay nandyan sa ating kalagitnaan sapagkat siya may sabi, 2 o 3 nagkatipon sa aking pangalan, ako'y naroroon sa inyong kalagitnaan. God wants to give you an assurance you are complete because of Jesus. And you may feel that you are not worthy because you may have fallen into sin. You may have deserted Jesus. You may have turned your back to Jesus. One thing I'm telling you, His own disciple did the same. And Jesus gave them an assurance. Shalom. It's all forgiven. Live in peace. Live in perfect harmony with God because He is the completeness of everything. You may not be with our brother and sister, but you can always remember them. Meron po tayong VIP, very important person, ang ating tinatawag nating evangelistic strategy. Maaaring hindi nyo sila pwedeng puntahan, but you can always remember them in prayer. You have your cell phone, you can give them an SMS. If you have your Wi-Fi with you, if you have their Facebook, their Messenger, you can always give them a message of completeness. We may not be together physically, but Jesus, our faith will bind us together because Jesus is our shalom. Jesus is our peace. Jesus is our completeness. May God bless you. Kayo man po na nasa bahay, huwag po natin kalimutan ang pagmamahal ng Diyos at huwag po natin kalimutan ang mga kapatid natin habang patuloy tayong nagpapanalaginan upang patuloy nating maranasan ang tunay na kapayapaan dahil kay Jesus. Tayo po manalangin. Panginoon Diyos, salamat dahil you are the Prince of Peace. At sa iyong pagkabuhay, Panginoon Diyos, tiniyak mo sa amin, tunay, we will be in perfect peace with you. Dahil tunay, you are our shalom. Complete us, O Lord. We may be, Lord, limited in the confine of our homes, but we know you are with us. Because place is not important anymore. Number is not important anymore. Ikaw ang may sabi, Panginoon, whether there are 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. And Lord, salamat dahil alam namin, ikaw ay kasama namin. Kahit kami, Panginoon, ay nasa loob lamang ng aming mga tahanan, pero ikaw, O Diyos, ay nasa aming kalagitnaan. Ito ang aming panalangin ay pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless you. Shalom.